Tindi. Nagkakasunod-sunod po yung earthquake dito sa ating bansa. Di ba, nung isang araw lang sa Cebu, 6.9. Malakas. Ang daming namatay doon. Ngayon naman po, kahapon nangyari yung malakas ding earthquake. Diyan naman po sa Davao Oriental. Aba ay 7.6 daw eh. Pakinggan nyo itong report na ito. Ang tindi. Niyanig ng magnitude 7.5 na lindol ang Davao Oriental pasado alas 9 ng umaga kanina. Ayon sa PHOX, na itala ang epicenter ng lindol 44 na kilometro timog silangan ng bayan ng Manay. Asahan daw ang posibleng pinsala at aftershocks. May itinaas din na babala ng tsunami ang PHOX para sa mga nakatira malapit sa dagat. Ayan o. So, Visayas, tapos ngayon ay Mindanao. Kakatakot. Alam nyo, pagka-earthquake, wala ho tayong kalaban-laban dyan eh. Kaya ang kailangan dito, palakasin natin ang pagdadasal, paghingi ng tulong sa ating Panginoon. Pasintabi na ho sa iba yung paniniwala. Ako, yan talaga ho ang ating paniniwala. Ang Panginoon ang makakapagsalba sa ating pang-araw-araw at pagsubok. Tayo ay tinamaan din ng matinding paghamon o pagsubok dito sa graft in korupsyon na bilyon-trilyong pera ng mga Pilipino ang inabuso ng mga abusado, politiko at private sector at government official. Hindi ko alam kung ano bang mensahe nitong sunod-sunod na earthquake na ito. Aba, hindi ho biro. Isipin mo yan, ilang araw lang ang pagitan. 7.6 sa Davao Oriental, tapos 6.9 nung isang linggo naman sa Bogo, sa probinsya ng Cebu. Wow! Sana naman po huwag mangyari dito sa Metro Manila kasi yung Marikina Fault, pinag-uusapan yan, matindi po yan. At ang hindi biro, dati mga earthquake 3.5, 3.5, 4.2, mga ganun-ganun lang. Ngayon 7.6, 6.9. Di ba? Matitindi po yan. Kung yung ating mga project overpriced, tapos substandard, abay talaga, delikado. Di ba yung pumutok ng mga balita, substandard, yung ating mga flood control, ghost project, yung ating mga tulay, pati mga building at highway, puro substandard din kasi nga kinukurakot yung pera. Wow! Kita nyo yung kamakailang bumagsak na tulay sa Isabela, tapos nasundan sa Cagayan. Dun ho sa mga hearing, lumabas doon na 50% daw ho ang nawawalang pera sa original na plano para sa paggawa ng mga building ng ating pamahalaan dahil sa korupsyon ng mga politikong proponent at ng gobyerno. Ganong kagarapal. Ayan, dumarating sa ating earthquake ngayon, hindi ho biro, napakalalakas na. Di ba nakakatakot? Di ba kayo natatakot yan? Paano ka ngayon dadaan sa tulay? Paano ka ngayon dadaan sa mga lugar na napakadelikado? Kung ang iisipin natin ay substandard ito, o ampaw itong project na ito dahil tinipid, dahil kinurakot, o itong building na ito, hindi ito matibay kasi 50% lang pala ang perang ginastos dito dahil kinurap ng mga sangkot dito. Ganon na po ang dating. Hindi natin matatanggal sa kaisipan ng mga amba ang mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, sa pagtawid sa mga tulay, pagdaan sa mga highway, at pagpasok sa mga building na ginagawa ng gobyerno kasi mayroong kurakot. Kung halimbawa 50% ng budget ay nawala sa tulay, kalye at building, o pagka dumating yan 7.1 or 6.9 na mga earthquake, abay saan tayo? Di ba yung nangyari doon sa Cebu? At yung sa Davao, matindi. Bay, hindi ho ito pananakot. Nagpapakatotoo lang. Real talk lang tayo. Mahirap kalaban ang kalamidad. Pero yung pera parang laban sa kalamidad or panglaban, panggagamit para ho sa mga mamayang Pilipino, para sa mga tulay, building, highway at irrigation o kaya yung flood control kinukurakot, abay, delikado po yan. So, nakikiramay tayo, nakikisa tayo sa mga biktima ng kalamidad. Medyo nawawala na yung typhoon pero wala lang habagat, pero amihan, marami pa mga pag-ulan. Hindi pa tapos yung mga pagbahag niya pag dumating ang ulan. Tapos may earthquake pa, abay matindi. Hindi ho biro. Magpapasko na. Iilang buwan na lang Pasko na pero sunod-sunod ang kalamidad.
na dahil sa kalikasan at problemang kagagawa ng tao. Yung kagagawa ng tao, yung pandaraya sa pera ng bayan, pandaraya sa mga project ng gobyerno at ng taong bayan, kaya tayo nagiging biktima. Nasaan kaya at ano kaya iniisip ngayon ng mga korap, nagpayaman, tumanggap ng mga mali-malitang pera, kahon-kahon na pera, daang milyon o bilyon ang kailang pinaparte every other day sa mga district engineer, sa kontraktor at sa mga proponent ng mga proyekto. Pero alam ko kahit na anumang baha, hindi mababaha yung mga yan kasi mga mansion ang tinitirahan ng mga yan. Exclusive subdivision ang tinitirahan ng mga yan. Mga luxury car ang gamit yan, hindi mababaha. At pagka nagkaroon ng problema, madaling lumipad yung mga yan, may mga private jet. Ganun ho yung mga nang abuso na nagpayaman. Kompleto sila ng gamit, pera, facilities, kaya anytime pwede silang umalis. Anytime pwede silang umalis para hindi sila maging biktima ng kalamidad dito sa ating bansa. Pero yung laging biktima ay ang simpleng mamamayang Pilipino. Ang nagbabayad ng buwis na may-ari ng pera, sila yung haharap sa kalamidad. Sila yung biktima ng kalamidad. Kasi simple lang yung kailang bahay na tinitirahan, simple lang yung mga lugar na pinupuntahan, simple lang ho yung kanilang pamumuhay. Hindi sila makaiwas sa kalamidad dahil walang sapat na kakayanan financially. Di katulad ng mga korap na politiko at taga-gobyerno. Malayo pa ang kalamidad, nakakaiwas na sila. Balita ko nga maraming umaalis, nagtatago dahil sa investigation ginagawa. Kaya pag hindi ho nagmadali ng gobyerno, kaya nga kinukulit ko ang gobyerno, ipakita na ang kamay na bakal, ang tapang ng batas, ang tapang ng liderato. Panahon na. Kasi ho talagang sa tagal ng investigasyon, sa daming nangyayari sa ating bansa, magkakalimutan. Pag nagkalimutan, mawawala na ang bilyon, trilyon perang inabuso tayo pagkatapos mababaliwala. Malungkot yan. Kailangan may makulong ng habang buhay kasi wala pa tayong death penalty. Kailangan maibalik, makumpiska ang lahat ng pera at ari-arian, sasakyan, bahay, building, mga bakasyunan, private jet, chopper at iba pa na mga luho sa buhay ng mga taong umabuso ng perang pag-aari ni Juan de la Cruz. 115 o 110 milyon na ang mga Pilipino. Lahat yan ay complainant, lahat yan ay biktima pag ang pera nila, pera ng tao at pinakialaman ng mga abusado. Peoples of the Philippines, people's money. Kaya huwag naman kayong makulitan sa akin, huwag kayong magalit mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Kung bakit lagi ako nananawagan sa Pangulo kasi ho, ang kalaban natin oras na o panahon, kalikasan, kaya dapat kasing bilis ng maraming problema ang bilis ng aksyon para sa pagkumpiska at pagpapakulong sa mga umabuso sa pera at mamamayang Pilipino.